Nanay, hindi marunong gumalang ang anak. Kahit isang banig, hindi kayang bilhin. Kailangan lang kayong pahingahin sa gubat. Nanay, ingat po sa inyong paglalakbay. Hayaan niyo si Itay na maghintay sa inyo sa ilalim. Lola, nakakatakot at mahiyain. Bakit puro putik ang bibig? Hindi ba ako nakapila sa ospital para sa gamot sa tiyan? Ano ito? Holographic Immersive Murder Mystery. Nabuhay na muli. Bakit ka umuungol? Gusto kong mamatay, gusto kong tawagan ang mga mababangis na hayop. Huwag mong saktan ang akin. Tumayo kayong lahat at umalis. Tumigil ka. Ikaw. Hindi ka pa ba nagsabi? Balay. Wala. Kung wala kang sinasabi, bumalik ka na sa grupo. Kung magpapaliban ka pa, paputol ko kayong lahat at pakainin sa mga lobo. Hindi ko akalain na 30 taon akong single mula sa sinapupunan. Ay nagbihis na parang isang pinatalsik na matandang balo. At nakakuha pa ng 3 magagandang anak. Isang matibay na babae, isang malambing na manugang, at isang 2 taong gulang na apo. Sobrang hirap ng simula na ito. Kung hindi ako mapapugutan ng ulo, siguradong mapapagod ako. May sugat ang likod ng kuya. Ako na ang magdadala sa iyo. Halos ka na, kuya, nauuhaw ka na. Ako na ang magdadala. Ako ay isang mandirigmang tagapagbakal. Malakas pa ako, kahit walang paa. Ako na ang magdadala. Inay, ibaba mo na ako. Hindi naman ako walang paa. Maglakad na ako, inay, huwag kang magpanggap na matatag. Magtipid tayo ng lakas. Magpahinga muna dito. Uhaw at pagod na ako. Miss na miss ko na yung glucose ko sa top tier hospital ko. At ang saline. Sana may isang pakete na pwedeng magbigay buhay ngayon. Putang ina. Kasama ko pa yung top tier hospital ko na dumaan dito. Siguradong namimiss na naman ni Mrs. si tatay. Takot na takot akong hindi niya kayanin ang paglalakbay na ito. Dali, pauwiin mo na siya. Giorgio, bumuka ang bibig. Matamis na lola, uminom ka. Uminom ka na, huwag hayaan nilang makita. May natira pang ganyan si lola. Inay, saan nanggaling itong tubig? At nakalagay pa sa ganitong kakaibang lalagyan ng tubig. Kung gusto niyong mamatay, mag-ingay lang kayo ng malakas. Kaya mo yan. Yung tubig puno ng parasites at dumi. Kakainin niyo yan, tiyak na mamamatay kayo. Sama-sama tayo sa gubat. Lumiko sa likod. Bumuo ng bilog para sa akin. Itong mga bao ay mainit pa. Kumain na, kailangan nating magpuno ng lakas para makatiis sa pagkatapon. Salamat sa chef ng ospital. Sapat na ang 20 steamer ng bao para sa atin. Makinig kayong lahat. Yung tubig kanina. At ito pa. Ang puting pandesal at karne na bao ay ipinadala sa akin ni Haring Hades. Haring Hades. Sabi ni Haring Hades na hindi dapat mamatay ang aking kapalaran. Hindi dapat mamatay si Hyejaesong sa ganitong malaking sakuna. Ang mga kakaibang larawan sa mga bagay ay mga sagradong lihim mula sa ilalim ng lupa ng impyerno. Hindi maaaring ibunyag ang lihim na ito. Hindi pwedeng ipaalam kahit sa sinuman ang isang salita. Kung hindi, magagalit ang Diyos ng kamatayan. Kaagad tayong kukunin ang buhay. Anong masarap na pagkain ang kinain ng dalaga kagabi? Ang ganda ng kutis mo. Ang hirap magdala ng pasanin. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ibigay mo ang mga nakatagong yaman. Pagdating sa lugar ng pagpapatapon, siguradong masarap ang buhay mo. Naglalakas loob kang magplano laban sa akin. Tingnan mo, sisirain kita. Bulag ka ba? Simula ngayon, lumayo ka ng 10 hakbang sa nanay ko. Kung hindi, dudurugin ko ang lalamunan mo. Ahahaha. Menmeng. Ituro mo nga sa akin yung mga galaw mo kanina para maalis ang braso. Nanay, bakit ka natututo ng ganyan? Maraming hayop sa daan ng pagpapaalis. Hindi sapat na ikaw lang ang lumaban. Kailangan din ang nanay na matutong magdepensa. Halimbawa, mag-iniksyon sa malapit. Nanay, kailangan ng balakang at kabayo na magkasama para maalis ang braso. Subukan mong tumayo sa posisyong kabayo. Dapat matatag ang iyong ibabang bahagi. Hindi na kaya, masisira na ang paa ko. Nanay, sumakay ka, dadalhin kita.
Ito ang matandang mang-umit ng pamilya he. Nawala ng kapangyarihan ang biyenan. Nadawit kami sa pagpapalayas. Ngayon, kayo ang unang magiging biktima. Tawagan mo ako. Dito ako. Huwag mong saktan ang nanay ko. Akala mo ba ang mga matatanda, bata at babae ay madaling masaktan? Tingnan mo kung masusugatan kita. Patayin kita, gago ka. Pinayagan kitang umatake. Tingnan mo kung masusugatan kita. Tulong po. Anong uri ng sandata iyan? Anong ginagawa mo? Nagsusupil ka ba? Si Tsaye ay may tagong sandata. May lasong niyang karayom. Yung mga butas sa katawan namin ay siya ang nagtuso. Gusto niyang pumatay. Malaki, pakiwari mo. Kami na mga ulila at inalang. Walang karayom. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong ipasiyasat si Lola. Ulo, mas malinis pa kay sa mukha. Wala talaga. Malaki, tingnan mo nga. Sila, yung mga makakapal na pulang pantal at mga tuldok. Hindi kaya sila ay nahawaan ng isang nakakahawang salot? Wala, hindi kami nahawaan ng salot. Talagang siya ang nagpasimula nito. Kapatid na daka, sa daan ng pagpapaalis, madali talagang magkasakit. Kami ay aktibong nagbabago. Sila-sila lang ang laging nagkakagulo. Kung sakaling talaga silang mahawa ng sakit, at makahawa sa mga lalaking may kabuluhan, hindi natin maiisip ang magiging resulta. Sino ang tao? Dalhin nyo at putulin ang ulo nila. Sunugin ang mga bangkay, para maiwasan ang pagkalat ng epidemya. Ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Sa panahong ito na kumakain ng tao, hindi ako si Boren. Si Boren ay papatay sa aking buong pamilya. Talaga namang makapangyarihan kayo. Kapag may nang-provoke, tawagin niyo ako. May dala akong karayom mula sa Ginoong Wang. Maghintay tayo hanggang gabi para magtayo ng kampo. Inay ang maggamot sa inyo sa sugat. Talagang nakakatakot. Sino ang nagdala ng gamot? Saan nanggaling ang amoy ng nakakalasing na alak na ito? Dali, kunin mo ito. Magaling si Big Brother sa pang-amoy. Ang asawa ko ay nagmula sa pamilya ng mga mandirigma. Nakatago niya ng palihim ang isang piraso ng tradisyong ginto na gamot sa sugat. Mga kapatid, salamat sa inyong hirap sa paghatid. Ang gamot na ito ay para sa inyo. Itabi ito para sa proteksyon. Mabuti naman at may malasakit kayo. Bukas, pagdating natin sa labas ng Pinyang City, may makukuha kayo. Kapatid, yung gamot mo. Mga kapatid, sinubukan na. Talagang epektibo, sinabi na. Mamaya, pupunta tayo sa pintuan ng lungsod para bumili ng mga suplay. Pwede bang magpadala ng isang tao mula sa inyong bahay para sumama at bumili ng kaunting pribadong bagay? Salamat, kapatid Natsay. Sa iyong pag-unawa. Siksiya o Guang. Sige, bilhin mo ang mga kawali na gawa sa bakal. Ang pinakamahalaga ay bumili ng isang sako ng pinong bigas. Si Jiao Jiao ay masyadong maliit. Hindi niya kayang lunukin ang malaking butil ng pagkain. Kailangan niyang pakuluan ng lugaw. Asawa. Inay. May pera ako. Ito ay bago ang pagsamsam. Itinago ito sa akin ng kuya ko. Asawa, ang lalim ng pagkakatago mo. Kahit ang mga nag-iinspeksyon ay hindi ito natagpuan. Magandang manugang. Inalagaan ito ng ina mo para sa iyo. Huwag ipakita ang kayamanan. Siksiya o Guang. Kumuha ka ng isang piraso. Mabilis, bumalik ka agad. Mas malala ang tagtuyot kaysa sa inaasahan ko. Walang kahit isang ibon na makikita. Sobrang kakaiba. May pagkain. Agawin. Hindi maganda. Nag-revolt ang mga nakatira sa lansangan. Ginoo. 8-8. Nagdala kayo ng mga posas para mamatay bilang baterya. Magbuo ng linya para protektahan ang mga suplay. Magbuo ng linya. Protektahan ang mga suplay. Lola, tulungan mo ako. Ang batang ito ay napakabilog at malambot. Dalhin siya sa bundok sa likod. Sapat na ito para sa atin ng ilang araw. CJ, huwag mong galawin ang apo ko. Naghahanap ka ng kamatayan.
Bitawan mo siya. Para sa inyo. Saan? Saan galing ang mainit na bao? Hindi lang ako may bao. Pati impyerno na puntahan ko na. Tumingin ng mabuti. Ito ang banal na larawan na ibinigay sa akin ni Yama. Kumain ng marami. Paghuhulog sa impyerno ng wika. Pagsisilid sa mantika. Namatay na ako isang beses. At ibinalik ako ni Yama. Kung gagalawin niyo ang batang ito, agad kayong paparusahan ng kidlat. Hinding-hindi na mabubuhay muli. Ang kanyang ama. Ang babaeng ito ay marunong mangkukulam. Ang larawan ay pawang gawa-gawa lang. Ibabalik natin ang bata sa kanya. Huwag mong pakinggan ang mga paespiritu niya. Nagnanakaw ng karne. Inay ng bata. Tulungan ang batang ito. May daan sa langit, bakit hindi ka maglakad? Walang pintuan ang impyerno, pumasok ka. Ah. Ate, ikaw. Ikaw ba ay isang diyosa na bumaba sa lupa? Ito para sa inyo. Hawakan mo ito ang pagkain para sa buhay. Matandang babae ng pamilya he. Tulong. Nawala ang grupo. Okay lang ba si Jiao Jiao? Malapit nang dumaan ang hukbo ng mga taong nagkakagulo sa bundok. Dalhin si Xiaogo ang kasama ang mga kawal. Black Bull. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka. Salamat, Ginang. Nais sumunod ng itim na baka sa ginang. Meng, ikaw ang huli. Gamitin mo ito para linisin ang mga yapak natin papasok sa bundok. Umalis tayo papunta sa malalim na bundok. Bumuga. Meng, ikaw ang huli. Gamitin mo ito. Linisin mo ang mga yapak natin sa loob ng bundok. Umalis tayo papunta sa malalim na bundok. $1,111. Oso. Pamilya ng oso. Wala na lahat. Anong gagawin? Hindi na makakatakas. Nagmamalala ako dahil wala akong makain na karne. Duan Ping. Itutok sa dibdib. Buksan ang safety. Wala nang hininga ang sundalo. Kung mamatay siya, ang pagkaka-excel natin ay magiging katulad ng mga tumakas. Hindi na natin maipaliwanag. Bakit ka kinakabahan? Walang sinuman ang makakapag-alis sa kanya nang walang pahintulot ko. Walang sinuman ang makakapag-alis sa kanya. Si Xiao Guang, tulungan mo siyang huminga. Humigop ka ng mabuti. Huwag mo akong kainin, oso. Gumising ka. Nakatulog na ang oso. Asawa, parang Diyos ka. Pakiusap, tanggapin ninyo ang pamilya namin. Hindi na kami makaligtas sa gulo. Handa kaming magtrabaho para sa inyo. Tanggapin ninyo kami. Pwede. Ngunit nakita ninyo ang mga bagay na hindi dapat makita. Gusto ninyong sumunod sa akin. Kailangan ninyong ipagpalit ang buhay. Meng, sulat at tinta ang maghahatid. Sining ng Diyos. Sister-in-law. Ako si Gu Bisheng. Ngayon, ang buhay na ito ay ibinigay mo. Simula ngayon, ako na ang aso mo. Kung saan mo ako ituturo, doon ako kakagat. Ihandog ko na ang sarili ko kay Yama. Malaking oso. Nawala na. Tunay na Diyos. Ayusin niyo ang mga bibig niyo. Hindi basta-basta ang nanay ko. Hindi sira ang kawali. Hindi nawawala ang bigas. Limeng, mag-apoy ka. Xiao Guang, hiwain mo ang karne ng oso at ilagay sa kawali. Wu Bisheng, pumunta ka sa paligid at mangolekta ng panggatong. Magbantay. CJ, ate. Magpahinga ka, pupunta na ako. Naiinis na ako kasi wala akong makain na karne. Ipatong mo ng maayos. Tamaan sa dibdib.
Ay activate ang baril. Ek! Ang sarap ng karne na ito. Talagang ikaw ang aking malaking tagapagligtas. Ang lakas ng karne ng oso na ito. Bakit parang hindi akin ang dila ko? Ano ba ito sa kanila? Sobrang dami ng kinakain nilang karne. Nawala na. Kahit na umuulan ng malakas, hindi sila magigising. Nanay, kaya mo pang gawing bahay. Ito ay regalo mula sa Yama. Ngayong gabi, kayong dalawa ang magbabantay. Ako ay matutulog ng mahimbing kasama si Jiao Jiao. Sister-in-law. Naku, kahapon para makaiwas sa mga naglipa ng tao. Tayo'y masyadong naligaw. Lubos na nalihis sa tamang daan. Naliligaw na tayo. Nagugutom na ako. Hindi sapat ang puro karne. Hindi kakayanin ng tiyan ni Jiao Jiao. Kailangan nating makahanap ng mga butil at tuyong pagkain. May isang baryo doon. Xiao Guang. Wu Bisheng. Buhatin ang karne na ito. Tayo na. Maglakad tayo para mag-imbestiga. Sino ng pulubi dyan, umalis ka na. Walang sobra sa aming Yuwa Village. Kung lalapit pa kayo, kakainin namin kayo. Binubulag mo ang iyong mga mata. Ako ang opisyal na nagdadala ng mga nakakulong. Kami lang ay naligaw sa malalim na gubat. Gusto naming magpalit ng bagay para sa ilang pagkain. Sino ang nakakaalam kung pinatay mo ang kawal? O nanakawan ng kutsilyo ang isang palaboy? Kung hindi magpapalit, umalis na. Uwi na tayo. Isang kilo ng karne, papalitan ng 1 kilo ng magaspang na butil, papayag ka ba? Maling akala. Napakalaking maling akala. Mabilis, ilipat ang mahabang upuan. Magbuhos ng tubig. Mga Ginoo, pakiupo po. Agad naming ihahanda ang mga butil para sa inyo. Lahat ay nahuli ng mga tupa. Naglakas loob kang umatake sa mga alagad ng batas. Anong alagad ng batas? Siyempre, kayo ay mga tumakas na mga Excel. Ihahatid namin kayo sa opisina ng bayan. Ang karne ng oso na ito ay hindi lang para sa aming nayon. Kailangan din kaming bigyan ng higit 10 tael na pilak ng county magistrate. Ihahatid. Nagmamadali kaming makahanap ng daan palabas ng bundok. Kung gusto ng matandang lobo na palitan kami ng gantimpala. Sakto lang. Hayaan siyang maging libre naming gabay at super. Gusto kong makita. Pagdating sa opisina ng bayan. Sino ang gustong mamatay? Si Nana. Kung gusto ng matandang lobo na gamitin tayo para sa pabuya. Sakto lang. Hayaan natin siyang maging libreng gabay at driver natin. Gusto ko lang makita siksina. Siksina na ina. Pagdating sa bayan. Pagdating sa bayan, siksina na ina. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Sino ang may gusto, siya ang mamamatay. Sino ang may gusto, siya ang mamamatay, Nanay Hina. Sino ang nasa ilalim ng bahay? Malaking haring langit. Nag-ulat ang mamamayan. Ang mga taong ito ay nagkukunwaring opisyal. Sila ay mga takas na nagkakalat ng krimen. Pakiusap, haring langit, magpaliwanag kayo. Bumubula ka, Zaona. Bumubula ka. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ako'y inatasang dalhin ang mga nahatulang ipinatapon. May dala akong dokumento mula sa kagawaran ng hustisya. Ibigay mo ito. Hina. Hina. Buwis buhay. Anong mga pinagsasabi mong kalokohan para lokohin ako? Hindi maganda. Biglang nawalan ng malay ang ginang at ang batang Ginoo. Ano? Aking mahal. Mabilis, magpadala ng tao para kunin si Ginoong Lee ng Huichon Hall, Sina. Mabilis, Sina. Aking mahal, kamusta si Sina? Aking mahal. Ginoo, ako ang gagamutin. Kaya mo ba talaga? Kamusta si Sina? Umalis na ang mga di kailangang tao. Magpatuloy sa pag-iingat sa hangin. Sina. Sina. Inang Sina. Sina. Walang hiya. Anong pinahid mo sa mukha ng anak ko? Tawagin ang tao. Baka mas mabuti kung amuyin mo ito, matanda. Hina. Ang amoy na ito.
Ang malamig na pakiramdam na ito. Langis, ang malamig na pakiramdam na ito ay mabuti para kay Rona. Langis, hina. Talagang kamangha-mangha. Sobrang galing na gamot. Tatay, anak ko. Mas maganda na. Anak ko. Ang batang prinsipe na may napakalubhang sakit na reyna na tinatawag na heavy sun disease. Nagawa nitong mapawi ang siyam na bahagi ng nakakatakot na amoy na ito. Ang ginang ay tuluyang nakaligtas sa panganib. Maari ko bang itanong, anong uri ng inkantong gamot ang ginamit ninyo? Mahal na manggagamot, hindi ko alam ang iyong pangalan at apelyido. Kanina, ako'y nagkamali. Ako'y isang simpleng takas na nahatulan lamang. Yung punong bayan ng Niwa Village sa labas. Naghihintay pa ng gantimpala mula sa iyo, Ginoo. Kababawan. Itong mga baliw sa kalye. Nagmamalaki kayong siraan ang tagapagligtas ko. Tawagin ang tao. Sumama kayo sa akin sa harapang silid. Kababawan. Itong mga taong walang modo. Nagmamalaki kayong siraan ang tagapagligtas ko. Tawagin ang tao. Sumama kayo sa akin sa harapang silid. Mga kapatid sa armas, nagdusa kayo ng malaking kawalang katarungan. Binigyan ko kayo ng bagong dokumento. Magpapadala ako ng 2 kawani upang samahan kayo sa paglalakbay patimog. Salamat, Ginoo. Itong ginang, salamat sa inyong tulong. Kung hindi dahil sa inyo, mukhang ako'y matanda na may mataas na integridad. Ang gamot na ito ay para sa iyong proteksyon. Tungkol sa mga mapagsamantala sa labas, na nag-ulat ng mga mabubuting tao. Inaasahan kong ikaw ay magiging maingat. Huwag mag-alala, ginang. Ilalabas ko ang mga masasamang tao mula sa Niwa Village. Ulitin ang 50 malaking palo. Ipakita ang plus sign. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Nabulag ang mga tao. Talagang mabuting opisyal ang Ginoo. Nakakatawa na makatawid tayo sa ganitong matuwid na daan. Dahil may mga kapatid natin na nagbabantay. Ate, magpahinga ka lang habang tayo'y naglalakbay. Siyempre naman. Tayo ay naglalakad sa pinakamaluwang at pinakamaayos na opisyal na daan. Walang mga tulisan o tagalungsod na daring lapitan. Napakakomportable. Bakit kaya ang araw na ito ay ang daming nakakabahala? Bakit sa gitna ng araw, ang daming palaka na naglalaro sa daan? Lola, ang daming insekto. Nakakatakot. Ito ang tanda ng pag-ikot ng earthworm. Mabilis, umiwas sa paanan ng bundok. Tumakbo patungo sa bakanting lupa sa hilagang silangan. Mabilis magtago. Kapatid Hi. Salamat sa pagligtas sa akin. Huwag nang mag-aksaya ng salita, nagkakaroon ng bitak sa lupa dito. Protektahan ang mga kagamitan. Tumakbo tayo papuntang hilagang silangan. Lahat ng opisyal, mag-alis na kayo. 2 magkapatid. Protektahan ang asawa at pamilya. Huwag kayong magkahiwa-hiwalay. May isang nahulog. Hilain mo na. Ah! Ah! Mimi, Little Guang. Kunin mo ang tabla. Maghanda para sa pagbubuklod. Haha. Mimi, Little Guang. Kumuha ng kahoy. Ihanda ang panggagamot. Wu Bisheng. Dalhin mo ang 2 kapatid para maglibot sa paligid. Tingnan kung may mga hayop na nakuha ng mga nahulog na bato. Kumuha ng ilang tuyong panggatong para sa magdamag. CJ, aalis na ako. Wala nang pakiramdam, di ba? Menmeng. Halika, tulungan mo ako. Ihila ng diretsyo. Nanay. Ah! Buhay na bodhisattva, nagpakita. Ginoo ginang. Kayo ay parang mga buhay na bodhisattva. Ano ang kakainin namin ngayong gabi? Dapat din ba kayong makialam? Paano?
Kulangan ka ba ng braso o binti? Umupo dito at maghintay ng pila. Ay, kasama pa ang mga tauhan sa tabi. Di kaya mga ipinatapon na kriminal. Anong klaseng mabuting tao ka? Narinig ko na nga. Ngayon lang naipadala sa kapital ang mga ipinagtabuyan mula sa Ingsaw. Siguradong kasama si Higozhang at ang kanyang mga kasabwat na sakim sa dilim. Tingnan natin kung tama ang hatol. Kung hindi lang dahil sa mga taong nang aapi sa mga tao, hindi tayo magiging mga taong nagtatangkang tumakas sa gutom. Ilabas niyo ang pagkain sa mga bag niyo bilang kabayaran. Ang galing mong maglaro ng ganitong klase ng magnanakaw. Sige, gusto mong kumain ng pancake, di ba? Isang pancake kalahating layang ng pilak. Bibili kung may bayad. Kung ayaw magbayad, umalis ka na. Dalhin mo na. Tumahimik ka na at huwag nang umiyak. 3 tao na. Nang hold up at pumatay. Dinala ang mga lobo mula sa malalim na gubat. Sasalubungin kita. Kung gusto mong kumain, maghanap ka. Sino ang nagpalala sa ugali mong ito? Nauuhaw si Lola. Masakit ang lalamunan. Ubos na ang tubig ng nanay. Umiikot ang lupa. Binaha ang maliit na sapa sa paligid at natabunan ang templo. Sa sobrang init nito, kumain pa ng inihaw na karne. Kung walang tubig, hindi makakaya ngayong gabi. Nanay, nag-aalala ka ba sa 2 at 3 bunso? Kagabi, nagkaroon ng pagputok ng lupa at napalayas ang mga tao. Mula pa noong bata pa, matalino na ang magkapatid na ito. Siguradong makakaligtas sila sa panganib. Ngayon, hindi tayo pwedeng magulo. Kailangan nating makaligtas sa gabi na ito. Bukas, sa pagdapo ng araw, maghahanap tayo ng tao. Xiao Guang, Wu Bisheng. Dalhin ang lahat ng mga bote ng tubig at armas. Sama ka sa akin sa batis doon. Tingnan kung may tagas na tubig sa ilalim. Bilisan mo. Uhaw si Lola Jiao Jiao. Xiao Guang, Wu Bisheng. Sama ka sa akin sa batis doon, tingnan kung may tagas na tubig sa ilalim. Tapos na talaga ito. Tumalikod kayo para magbantay. Tingnan ko kung may basang lupa sa ilalim ng mga bato. Nakita ko, dito may tumutulong na tubig mula sa ilalim. Tingnan mo. Ang galing. Talagang ang galing ninyo. Pati si Prinsipe Long ay nagbibigay sa iyo ng respeto. Ano ito? Xiao Wu, ito ay isang kakaibang bagay mula sa Xiu na ipinadala ng pamilya ng aking manugang noong nasa Phoenix City tayo. Mahirap din ang pagdadala ninyo dito. Matulog kayo ng maayos sa tent ngayong gabi. Ate, nahirapan ka na. Naisip mo pa kami ng mga kapatid. Nakaalala ka pa sa amin. Itong gawain na ito, kaming magkapatid ay gagawin ang lahat para protektahan kayo. Kung nagtitiwala kayo sa akin, si Kuya Liu. Si Kuya Wang ay may malaking plano sa pagbabago ng lupaing ito. Sa loob ng 100 milya, maaaring magdulot ng sakuna sa mga buhay. Pagliwanag ng umaga, mangangailangan pa rin kami ng tulong mula sa inyo. Agad kayong magbalik sa dating ruta upang magulat. Mabilis na magpadala ng sundalo at gamot para sa rescue. Naghahanap kami ng mga nawawalang kamag-anak sa paligid na ito. Habang hinihintay kayo, mabait ang kapatid na babae. Bukas ng umaga, aalis na kami. Kapatid, kailangan mong magpakatatag. Siguradong hahanapin tayo ng nanay. Kailangan nating umalis at hanapin sila. Sundan ang lugar na ito ng mga guho. Hanapin mo bawat pulgada para sa akin. Inay, huwag mong iwan ang bunso. At si Kixia Oguang pa. Wu Beisheng, maghukay na. Bumangon ka. Bumangon ka dito. Ha. Ikaw ba ay isang buhay na Diyos-Diyosan? Sayang, dumating ang sakuna. Wala nang tubig sa baryo. Hindi pwedeng gawing kanin ang pag-iyak. Nakauwi na ang mga tauhan para mag-report sa bayan. Mabilis na darating ang tulong mula sa mga sundalo at gobernador. Pag-organisa ng lahat ng malakas sa baryo na makakatulong. Maghukay agad ng malalim na hukay para ilibing ang mga nasawi.
Ang patay na ito ay mahalaga. Walang kahit na manipis na kabaong. Paano mo siya maililibing ng ganito kabilis? Bodong-bodong. Pagkatapos ng malaking sakuna, tiyak na may malaking salot. Kung hindi ngayon ililibing. Kapag ang bangkay ay nabulok at nagdala ng salot. Kayo na nabuhay ngayon. Huwag mong gustong makita ang araw bukas. Naintindihan mo na ba? Naintindihan, naiintindihan. Talagang matindi ang paraan ng madam. Parang isang bodhisattva ang puso niya. Agad akong mag-aasikaso ng tao. Bilang punong barangay, kailangan ko ring hanapin ang mga nawalang kamag-anak. Magkita na lang tayo sa muli. Malalakas na paggalaw ng cross ng lupa. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa anyo ng lupa. Pangalawa at pangatlo. Kailangan ninyong ingatan ang inyong mga sarili. Malalakas na paggalaw ng cross ng lupa. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa anyo ng lupa. Pangalawa at pangatlo. Kailangan ninyong ingatan ang inyong mga sarili. Nanay, wala nang daan. Tapos na. Dapat ay may 12 yarda ang lapad nito. Maliban na lang kung may mga pakpak. Kung hindi, hindi talaga makakatawid. Bakit nagmamadali? Hipag. Hipag. Ano ito? Lahat kayo, dito. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano lumipad dito. Ang teknik sa pagbuo ng buhol na ito. Hindi mo ito makikita saan man. Hipag, ang larawan mo ay kamangha-mangha. Huwag nang mag-aksaya ng salita, simulan na natin. Ilagay mo ang isang dulo ng tali sa malaking bato sa kabila. Tayo ay magpapalutang-lutang papunta doon. Nanay, ako na. Dream, dream. Mag-ingat ka. Lumulutang papunta doon. Tunay ngang anak ng isang mandirigma. CJ, Xiao Guang. Ibalot mo ang anak mong babae sa likod. Asawa ni Black Bull. Ayusin mo ang black baby nyo. Panoorin mong mabuti ang galaw ko. Susundan ko muna ang ginagawa ninyo. Inay, ayos ka lang ba? Tumahimik ka. Nangangalay lang ako. Magpahinga ka. Hawakan mong mabuti si Jiao Jiao. Huwag kang tumalon. Baka madamay ang apo ko. Lao Wu. Kailangan ng puno. Xiao Wu. Hindi ka masyadong malakas ah. Bilisan mo. Kaya ko to. Tingnan mo, tatalon ako. Nahuli ko na. Agad, tanggalin mo ang safety rope sa biwang mo. Kung hindi, babagsak ang puno sa kabila. At mahihila kayong lahat sa bangin. Hawakan mo ang lubid na ito. Sister-in-law, saan mo nakuha ang lubid na ito? Salamat sa Diyos. Kakatapos lang na maluwag doon sa kabila. Nahawakan ko ito ng isang beses. Kung hindi, lahat tayo ay mawawala dito. Sister-in-law, parang Diyos. Hawakan mo itong tali. Eight-in-law, para kang Diyos. Aalis ako para maghugas ng tubig. Ikaw ang magbantay dito. Matagal na ang biyahe mo. Lahat tayo kumakain ng karne na walang alat. Hindi ko na kaya. Espesyal na panahon. Kailangan na lang itong inumin na parang elixir. Para makabawi ng lakas. Sister-in-law, bakit parang matamis ang tubig na ito? Nakakapagpagaan ng pakiramdam. Siyempre, nakakapagpagaling ang tubig bukal. Magmadali tayong mag-ayos at umalis. Ek! Parang pamilyar ang dalawang taong iyon. Siya nga. Noon siya ang nagturo sa atin bilang mga ipinatapon. Dahil sa kanya, nagkahiwa-hiwalay tayo sa mga refugee. Amoy ng karne. Hindi ko akalaing ang mga ipinatapon ay may karne pang makain. Ay naku, Diyos ko. Ay naku. Anak ng pating. At nagmamakaawa pa. Ngayon, hindi kita papatawarin. Tumayo ka dyan. Tumakbo ka, bakit di ka tumatakbo? Huwag mong pahirapan si Lolo, patawarin mo na ako. Huwag mo akong patayin. Alam ko kung saan pumunta ang grupo ng mga takas. Pumunta sila sa timog. Eto. Alam ko rin namang pumunta sa timog.
Kailangan mo bang mag-ingay? Sandali, nakita ko pa ang dalawang batang Ginoo. Sobrang kamukha ng lalaking ito. Mas kamukha pa ng babaeng ito. Anong sinasabi mo? Ano ang itsura nila at ano ang pangalan nila? Yung mas matanda ay tinatawag na Erje. Yung mas bata ay tinatawag na Xiaoli. Sila ay mga anak ko. Saan mo sila nakita? Kaya, bago pa man ang lindol, hindi ko alam kung nandoon pa sila. Mukhang hindi ka iiyak hanggat di mo sila nakikita sa kabaong ah. Sakit, 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 sakit. Sabi ko na. Gusto kong magnakaw ng bigas. Pero pagkasimula ng laban, naglindol na. Ang bitak ay naghiwalay sa atin. Yung malaking isa ay mahigpit na humahawak sa maliit na malapit ng mahulog. Nandoon sa harap, sa tuktok ng bundok. Sige, ikaw ang manguna. Walang makitang tao. Ngayon, isasakripisyo kita sa langit. Dito ako noon, ninanakaw ang kanilang bigas. Pangalawang kapatid, pangatlong kapatid. Kapag narinig nyo ang isang tunog, ha? Lahat tumigil muna. Tulungan nyo akong hanapin ang dalawang batang lalaki. Basta't sino man ang makahanap ng buhay na tao o makapagbigay ng tiyak na impormasyon. Sa kanya na ang tinapay na ito. Itapon nyo ang mga bangkay na iyan sa bitak. Maghanap kayo ng tuyong kahoy at sunugin. Napakawalang awa mo, babae. Hindi mahanap ang anak kaya sinisisi ang mga patay. Ang pagkakaroon ng mga bangkay na walang buong katawan ay parusa mula sa langit. Kakulangan sa kaalaman. Matapos ang malaking sakuna, tiyak na may malaking gawain. Kung hindi agad susunugin ang mga bangkay. Kapag sumiklab ang salot, ngayon para makaligtas sa pagkain na ito. Bukas, lahat kayo ay mamamatay. Yung mga palaboy na iyon ay sumusunod pa rin. Gusto mo bang paalisin sila? Maging maayos kayo sa akin. Itong kutsilyo ko ay nakatikim na ng dugo ng tao. Sino ang may lakas ng loob na mag-isip ng masama? Bibigyan ko siya ng hiwa. Magtipid kayo sa pag-inom. Hindi pa natagpuan ang mga bangkay ni Xiao Ming at Xiaoli. Ito ang pinakamagandang balita. Nangangahulugan itong nakatakas sila. Magbabantay tayo ng palitan ngayong gabi. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsunod sa timog. May mga lobo. Hindi maganda, hindi lang isa. Isang grupo, napapaligiran tayo ng mga lobo. Sina? Napapaligiran tayo ng mga lobo. Sina? Tulong. Sir. Tulong. Menmeng. Gusto tayong kainin. Kakainin ka muna nila ngayong gabi. Halika na, hayop. Anong silbi ng pag-iyak? Hindi tumatanggap ang yaman ng mga duwag. Hindi ba kayo gutom? Itong mga lobo ay karne. Patayin sila. Makatatakas kayo papuntang susunod na bayan. Ayaw kong magutom ng 3 araw. Tatay, makipaglaban tayo. Labanan ang 3 lobo. Protektahan si Tietan. Labanan ng gulong. May utos sa likod nitong mga lobo. Dream. Unahin ang hulihin ang pinuno. Sa burol sa kanan. Bibilang ako ng 123. 123 bumaril. Nawala na ang hari ng mga lobo. Nagkagulo sila. Saktan nyo sila. Nakapagpatay tayo ng kawan ng mga lobo. May karne na tayong makakain. Ah, tatay. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tiyakin mo, Tietan, na huwag kang mag-aksaya. Sina, Tietan, huwag kang mag-aksaya. Tietan, huwag kang mag-aksaya. Ikaw na lang ang natira, tatay. Bilisan mo, takpan mo na siya. Gamitin mo itong bag. Wala nang silbi ang kanyang mga binti. Huwag mong hawakan ang anak ko. Lahat kayo ay masasamang tao. Sasaktan kita. Baliw ka. Ang nanay ko ay nasa proseso ng pagligtas sa anak mo. Tia, wala kaming kahit ano. Bakit mo ako niligtas? Dahil lang sa tapang mong sinugod ang ulo ng lobo kanina. Dalhin mo lang ang gamot na ito araw-araw palitan mo. Salamat tao. Malakas ako. Sa hinaharap gagawin kitang kabayo at alipin. Tao, kumain ka ng karne. Ilagay mo yan para panggaling kay Tietan. Parang mga gamot na pang-aso ang mga taong to. Hindi mo na matanggal. Ding! Kasama ang taong tumulong sa atin. Pakiramdam namin ay parang tao na kami.
May isa pa sa harap ng nanay. Yung likod na iyon. Ikaw. Himing. Ikaw ba ito? Ek. Nanay. Basta't buhay, ayos na. Basta't buhay, ayos na. Nasaan si Xiaoli? Nasaan ang pangatlong bunso mo? Sakit ang pangatlong bunso. Nasa kuweba siya at halos hindi na makaya. Inay, dali, tulungan mo siya. Parang nakakita na ako ng namatay. Nakikita ko si inay na binibigyan ako ng matamis na inumin. Halimaw si Haring Hades at hindi kanya kayang tanggapin. Nagsimula na ang nanay na sirain ang kanyang palabas. Akala ko hindi na kita makikita. Ayos na, nagkaisa na ang pamilya. Dapat na tayong pumunta sa lungsod ng Yuyang. 5 ang bayad sa pagpasok sa lungsod bawat tao. Kung walang pera, umalis ka na lang. Huwag kang magpakita dito. Hindi ito lugar para sa mga pulubi tulad ninyo. Ayaw sa atin dahil sa kahirapan. Sapat na ba para makapasok tayo sa bayan? Ang natira, regalo ko na sa iyo. Sapat na. Mga Ginoo, pakiusap. Ang presyo ng mga balat sa East Street ay pinakamakatwiran. Mga Ginoo, ingat kayo sa pag-alis. Ano bang kayamanan ang dala ng lalaking iyon? May amoy ng dugo. Narito na ang Dong Street. Hindi kami tumatanggap ng mga sirang balat. Ito ay isang buo at walang sira na balat ng oso. Diyos ko, ang hiwa ay talagang kamangha-mangha. Magbigay ka ng presyo, wag mo akong lokohin. 200 lei ang napilak. Ito na ang pinakamataas na presyo na maibibigay ng maliit na tindahan. Nakapagkasundo na. Siyang, hindi ito pwede. Ito ay nakuha ninyo sa pamamagitan ng inyong buhay. Kung tawagin mo akong Siyang, kunin mo na ito. Sa buong daan, hindi ka nagkulang sa pagprotekta sa amin. Ito ang nararapat sa iyo. Hawakan mo ang pondo. Bumalik ang buhay at makikita ang asawa. Ang kabutihan ng aking hipag ay aking naaalala. Handa akong sumuong sa panganib. May pera na. Kailangan munang magbihis ng maayos ang mga tao sa bahay. Ek, ang binibenta namin dito ay dekalidad na tela. Yung murang magaspang na tela ay nasa tabi ng daan. Mukhang nagkamali ka ng lugar. Ito. At iyon. 6 piraso ng puting pinong koton. 6 na piraso ng bagong magaspang na tela. Asul na kulay ng langit at kulay ng lotus. Kailangan ko lahat, pati yung mga sapatos doon. Ibigay mo sa akin ang 18 na piraso. Ginoo. Walang tawaran. Walang labis na halaga. Dagdagan mo pa ako ng 2 piraso ng itim na magaspang na tela. Kaya ba? Sobrang kaya, ginang. Anong nakatungo dyan? Hurry up, ipackage mo na at dalhin sa likod na pinto para sa mga bisita. Ginang. Nandito na ang mga gamit, nandito na po. Kailan darating ang pamilya para mag-uwi? Tapos na silang mag-uwi. Multo ah. Nakita ang multo. Hindi ka mamamatay sa takot. Umalis na. Bumalik sa kampo. Gusto pang maging komportable ng mga pinatalsik. Sa gabing ito, matutulog kayong lahat sa putik. Naiintindihan. Wuji, ngayong gabi, kami ng kapatid ko ang magbabantay. Mangyaring pumasok kayo, Ginoo at Ginang. Xiaoli, inang, ibinalik mo ako mula sa pintuan ng kamatayan. Hehe, talagang nakakapagbigay lakas ang mga meatball na ibinigay ng ina. Gabi, pupunta ang nanay sa night market para tumingin. At sabay na kumita ng kaunting pera para sa'yo. Huwag palampasin, dumaan na. Natatanging nightlight lantern. Napakabihirang obra ng mga diwata. Kukunin ko ang painting na to. Sige, subukan mong agawin. May-ari ng tindahan. Ako na ang bahala sa natitira. Mahal na ginang, mayroon pa bang ganitong obra? Ito ay obra ng isang Diyos. Inubos nito ang 3 taon ko. Kung gusto mo, bumalik ka pagkatapos ng 3 taon. Yung babae, tiyak na may daan-daang lay ang nayaman sa kanya. Naghahanap ng kapahamakan. Hanapin si San. Gusto ang pulang parol. Bigyan kita ng kaunting dugo.
Para dahan-dahan kang magpula. Mangkukulam. Vampira ah. Walang silbi. Kahit isang maliit na babae, hindi mo kayang ayusin. Maliit na magandang babae. Ibigay mo ang bag mo. Para hindi ka masyadong magdusa. Kaya mong kunin ang bag ko. Hindi ka ba natatakot na mawala ng buhay? Multo. Kinuha na ng Diyos ng kamatayan ang buhay mo. Nanay. Huwag mong galawin ang nanay ko. Bibigyan kita ng leksyon. Itong dalawang kamay na ito ay hindi para sa wala. Gusto mong agawin ang bag ko. Nabulag na kayo sa galit. Kahit ang mga kasama naming nagbabantay ay pinapansin nyo. Tara na. Kailangan nang umalis sa bayan. Sandali lang. Huwag silang pahintuin. Mahal na Ginoo, tingnan ninyo. Sila ay mga mabuting tao. Sila ang nagpagaling sa paa ng anak ko. Pakiusap, huwag ninyo silang saktan. Kung may dapat saktan, ako na lang. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ang aso ay mabuting tao. Hindi ako nananakit. Ngunit dahil ito ay mga pinatalsik. Ang mga kababaihan at mga bata ay hindi na kailangang maglagay ng posas. Ngunit kayo, mga malalakas na lalaki, nasaan ang inyong mga posas? Mahal na Ginoo, pakiusap. Nakatagpo sa Phoenix City ng butas sa lupa. Muling nakasalamuha ng mga rebelding masa. Para lang makaligtas, binukasan niya ang mga kamay. Ang apelyido nila ay He. Kamag-anak sila ng isang inutil na naging reyna na naipadala sa palasyo. Sa ganitong kalakas na angkan, ako na isang maliit na opisyal. Kung mapagsasawaan ako, kung sakaling magbalik loob sila in the future, may buhay pa ako. Nalaman ko na may dahilan pala. Dahil sa pagtulong ninyo sa mga nagdurusang naglalakad sa daan. Iniisip ko na may nagawa kayong kabutihan. Hindi na kailangang magpasa ng mga tanikala. Mabilis na maglakad na kayo. Mukhang minsan, mas maganda pa ang pinagmulan kaysa sa espada. Narito, kunin mo na. Mga kapatid, ito ay karne ng lobo. Ilang araw na ang nakalipas, inatake ng kawan ng mga lobo. Salamat kay ate, nagpakitang gila si kuya. Lalabas ako saglit para magbawas. Sama-sama tayo, mga kapatid. Takpan ang ilong at bibig, may masamang usok. Lahat ay bumagsak, sila uwang. Nandito ka lang. Pupunta ako para ipaalam sa mga tao doon. Huwag mong galawin yung mga magagandang babae. Hindi sila mabebenta ng maayos. Kailangan natin ng 3. Mag-relax ka, bilisan mo. Si Yao Guang, si Lao Wu, ibalik mo yung si Zheng. Sabihin mo kung sino ang ibebenta kami. Sinasabi ko mga tulisan. Sa malaking kampo sa hilaga ng bundok, may mga 7 hanggang 80 tao. Kinuha ng ating gobernador ang kanilang itim na pera. Katiwalian ng opisyal at tulisan. Nakuha na ang lahat ng mga tauhan ng pulis. Mali ang isang salita. Gagupitin kita. Patawarin mo ako, malaking bayani. Siya ang natalo ng 6 na punalay ang napilak. Matagal na siyang nakipag-ugnayan sa mga tulisan. Ako ay isa lamang sa mga kasabwat. Agad na patayin ang apoy. Itulak ang mga babae at bata sa pinakaloob ng kuweba. Ang mga lalaki ay dapat magbantay sa pasukan. Ah. Lahat ay huminga ng mabagal. Kung susubukan nilang pumasok kahit isang hakbang lang sa butas na ito, siguradong hindi na sila makakabalik. Kung susubukan nilang pumasok kahit isang hakbang lang sa butas na ito, siguradong hindi na sila makakabalik. Narinig ko may 4 na babae. Unang makakakuha ng premyo ang mga kapatid natin. Diyos ko. Muling. May napatay na naman. Hindi maganda ito. May ambush. Ang ganda ng babae. Hindi nakapagtataka na nahulog sila o. Mga kapatid, ang mga lalaki ay ipapadurog sa aso. Ang mga babae, buhayin nyo. Dalhin pabalik para maging asawa ng leader. Ha 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 ha.
gusto nang maglaro ng apoy. Susuportahan ko kayo. Hindi mapapatay ng tubig na ito ang apoy. Tulong! Mamatay ka. Tatay ng bata. Tumigil kayo lahat. Kung hindi, babaliin ko ang liig nitong magandang babae. Ang ganda ng asawa kong ito. Kailangan ko siyang dalhin ngayon para mahalin ng maayos. Magmahal ka na lang sa impyerno. Saan ka tatakbo? Mahal na bayani, patawarin mo ako. Ginoo, patawarin mo ako. Lahat tayo ay napilitang gawin ito. Tagapagligtas. Nakuha ko na ang mga kabayo. 12 na kabayo. Magandang trabaho. Puntahan mo at itali ang lahat ng mga bandido. Hilingin mo sa ginang na tanggapin ang aking asawa at mga anak. Lubos akong magpapahalaga. Tumahimik ka. Magtipid ka ng lakas. Ngayon, hindi kayang agawin ng Diyos ng kamatayan ang tao sa aking mga kamay. Himing-hili. Hilahin ang isang piraso ng tela. Takpan mo ng maayos. Sino ang may lakas ng loob na sumilip? Aking kukunin ang kanyang mga mata. Ang ginang ay isang buhay na bodhisattva. Siya ang malaking biyaya ng aming pamilya. Ayos na. Basta't walang problema, ayos na iyon. Itong mga taong ito ay puno ng kasamaan. Ang pag-iwan sa kanila ay isang panganib. Patayin silang lahat. Putulin ang kanilang mga kamay o mga binti. Mabubuhay ba sila? Tingnan natin kung tatanggapin sila ng langit. Lahat sumakay sa kabayo. Samantalahin ang gabi para wasakin ang kanilang pugad. Lahat. Sumakay na. Sa dilim, salakayin ang kanilang kublihan. Matagal nang umalis ang boss buong hapon, hindi pa bumabalik. Hindi pa nga lumalabas ang boss sa pintuan. Mga kapatid, puntahan natin at sunugin ang kanilang pugad. Sunugin natin siya. Bakit sila nag-aaway? Kung gusto nila ng apoy, tutulungan natin sila. Kahit na, sino ang walang ingat na nagpapaputok at nasunog ang bahay ko? Bumuhos ng tubig. Huwag mo akong patayin. Hindi na ako muling tatakbo. Nagawa na namin ang lahat ng mga tulisan. Pagkatapos ng umaga, umalis na kayo pa uwi. Mahal kong tao. Nadumihan na kami. Wala na kaming maipagmamalaki pang pumasok sa bahay. Pakiusap, tanggapin nyo kami. Huwag nyo kaming isama. Ngayon ipapakita namin sa inyo ang tatlo. Sa tingin ko nagkamali kayo. Kami ay nagtatanggol lamang laban sa mga magnanakaw. Hindi kami mga bodhisattva na nandito para iligtas ang lahat. Hindi ako papayag sa moral na pananakot. Tara, maghanap ng mga nakuha. Sister, wala tayong pakialam sa kanila. Baka dapat umalis tayo ng magdamag. Umalis, bakit aalis? Nakapuksa tayo ng isang grupo ng mga bandido. Hindi tayo pwedeng umalis ng walang kabayaran sa pinsala. Mga kapatid, hanapin niyo sa akin. Kahit pagkain o ginto at alahas. Kahit anong gawin, ilabas mo na. Lahat ay may bahagi. Yaman na. Hindi nakapagtataka na hindi lumalabas. Siyempre, nauna ng nakawan. Nasaan ang pera? Nandyan na. Kunin. Haha, ibuhos mo lahat ng nakuha mo dito. Maghahati tayo. May napatay na. 3 na. Ang sama ng ugali niya. Pumatay na. Huwag na kayong magyabang at mag-akit pa ng tao. Ako na ang magbabalat ng lig mo. Hindi na maganda ang resulta kapag pinagsasabi mong urunsan. Sa halip, umiiyak ka na parang ama mong si San. Sabi, hindi talaga kayo mga inosenteng biktima ng panggagahasa, kundi mga kabit na mga tulisan na nagpasok sa inyo sa kanilang banda. Ayaw mo bang iwanan ang masarap na buhay na ito? Hindi. Wala. Maling akala ka, Ginoo. Masaya lang kami. Sabi nga, mas mabuti nang mabuhay kahit paano.
Tara na. Tara na. Punta na tayo sa tatlo. Ikaw, hindi ka ba nagsabi na hindi ka nananakit ng babae? Bakit mo pa pinapatay ang aking tagapagligtas? Nagsasalita pa ako ng mga alituntunin sa iyo. Hindi ko ito itinuturing na pananakit sa babae. Bodong tanga lang ang pinapatay ko. Mga kapatid, labanan natin sila. May makakasama tayong. Hindi masama kung makaganti tayo para sa pangalawang leader. Dahil nagmamadali kayong pumunta sa ilalim ng lupa para sa inyong mga magulang. Susuportahan ko kayo. Ihalo sila sa mga tulisan. Basain ng gasolina. Sunugin mo ng maayos. CJ, ito ang pinaka-eksperto ako. Wow! Ang galing mo talagang magtago. Itayo ang bodega ng pagkain sa likod ng kubeta. Talagang may talento ang mga banditong ito. Ngayon, wala nang problema sa pagkain. Si Lawu ay nagbantay ng mga pinatalsik sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na sumakay sa mataas na kabayo para maglakbay. Ang saya. Huwag tayong maging kampante. Kailangan nating makarating sa Jiangsheng bago magbukang liwayway. Ganap na mawala ang mga natitirang salot ng mga tulisan. Sugod. Huwag tayong maging kampante. Kailangan nating makarating sa Jiangsheng bago magbukang liwayway. Dapat nating tuluyang maiiwasan ang mga natitirang kasamahan ng mga tulisan. Wusai. Dalhin mo ang mga dokumento para sa pagdaan. Pumasok ka muna para magmasid. Sa iba, itago ang mga kabayo at supply sa gubat. Ihatid niyo sa akin ang 2 taksil na iyon. Huwag na kayong sumigaw. Ngayon din kitang puputulin at ipapakain sa aso. Para sa inyo na mga pulubi. Gusto ng aking amo ang dala ng batang ito. Agad na ibigay ito ng buong puso. Kung hindi, hindi kayo makakalabas dito. Nabigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Lumayas ka. Ikaw, walang kaalam-alam na babae. Alam mo ba kung sino ang aming Ginoo? Kapag sinabi ko, matatakot ka. Siya ay pamangkin ng gobernador ng Jiangsheng. Kayo ay mga pinatalsik mula sa Ingsaw. Sumama kayo sa amin pabalik sa opisina. Ha. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo mamamatay. Naglakas loob kayong murahin ang aming Ginoo. Pagdating sa hukuman, may mga kaparusahan kayong matatamo. Tiyo, itong mga walang modo ay ninakaw ang aking mga bagay. Agad niyong patayin sila. Tao, dalhin itong walang kaalam-alam na hayop. Hilahin ninyo ako palabas para batuhin. Ginoo, hihilahin ba ang mga pinalayas na ito? Tiya, tulungan niyo ako. Nabaliw na ang tiyuhin. Para lang sa ilang estranghero, papatayin na ako. Dagdagan pa ng 0 palo. Hehe, ang tito ay talagang kahanga-hanga. Ginoo, tulungan niyo po ako. Nagrebelde ang mga pinalayas na ito. Binati ang mga alagad ng batas at gusto pang pumatay para manahimik. Bola-bola lang yan. Paano naman makakabihag ng 2 alagad ng batas ang ilang preso? Ano ba talaga ang nangyari? Magsabi ka ng totoo. Bumalik ka, Ginoo. Itong 2 taksil ay nakipagsabuatan sa mga tulisan. Nagtangkang ipagbili ang buong koponan sa pugad ng mga tulisan. Nagsikap kaming lumaban. Hindi lang namin pinalayas ang mga taksil. Nagawa rin naming lipulin ang 50 mga tulisan na nakatambay sa bundok. Ano ang sinasabi mo? Pinahirapan kayo ng grupong ito sa loob ng 3 taon. Nakuha na lahat. Napakalaking tagumpay. Ito ay direktang naipadala sa akin. Sobrang yaman at kapangyarihan. Tao, agad na ipunin ang mga sundalo. Pumunta sa bundok at kunin ang pugad ng mga magnanakaw. Kailangan kong ipaalam ito sa emperador. Malaki ang iyong naitulong. Salamat sa hirap ng iyong trabaho. Nasa bag na ito ang masarap na alak at karne. Dalhin mo ang 2 layang na silver. Uminom ka ng tsaa sa daan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Magmadali na kayo at magtungo na sa lingnan. Ako ay nagbabantay sa mga kriminal buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na may isang county magistrate na nagbigay sa akin ng pera. Sister-in-law, tara na, maglakbay na tayo. Mga kapatid, hatiin ang nakuha. Ang sinumang nakakita ay may bahagi. Walang itinatagong sarili. Sister-in-law, kung hindi ikaw. Matagal na kaming pinatay ng mga tulisan. Yung pera na to, delikado to hawakan. Kaibigan, lahat sayo. Gago kang malaking tao. Itabi mo to para magamit ni Iron Egg, ang anak mo, sa pagpapakasal. May sarili ng pera si Iron Egg. Ayaw ko nang mag-asawa. Ibibigay ko na ang pera sa aking tagapagligtas. Ha. Hawakan mo ito.
Sa susunod, ihahanda ko ang dote para sa iyong apo. Ay naku! Magpatawad ka sa ilalim ng talim. Ito ay tunay na ligaw na dekalidad na alimasag. Bilisan mo. Ngayon, kakain tayo ng seafood feast. Lahat, bumaba ka at hulihin mo. Isda. Kumakain ng isda si Lola. Jiao Jiao. Kung tatawagin mo si Tito, bibigyan ka ng isda. Ha 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 ha. Tatay tatay tatay. Tatay. CJ. Ngayon, ipapakita ni Lola sa inyo ang isang lihim. Steamed osmanthus fish. Inihaw na alimango. Ha ha ha. Parang hindi ito pagpapalayas ah. Ito ay talagang isang sinaunang bersyon ng high-end na road trip. Ha ha ha. Basain ang mga baga ng apoy. Kapag nagliyab, tapos na ang lahat. Sobrang malakas ng hangin. Malapit na ang malakas na ulan. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Agad tayong pumasok sa yungib. Tayo na. Sobrang lakas ng hangin. Malapit na ang malakas na ulan. Hindi tayo makakapagtagal dito. Pumasok na agad sa bundok. Lola, bilisan mo. Balat ng ahas. Shit! Ihulog mo na, maliit na ninuno. Tagapagligtas. May ahas sa labas. Ang dragon ay nagalit ang hari ng mga dragon. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Humakbang pabalik. Lason. Siguradong mamamatay kapag nahawakan ito. Dali. Hawakan mo ang lubid. Dali. Nana, dali. Si Nana, putulin mo siya sa 7 pulgada. Si Nana. Siyan na. Nayan. Diyos ko. Matinding tagtuyot. Malaking ahas. Yelo sa buwan ng Hunyo. Mukhang gustong ipahamak tayo ng langit. Bakit ka nag-aalala? Hindi tatagal ang ganitong matinding panahon. Sa loob ng kalahating tasa ng tsaa. Titigil ang yelo. Ikaw, para kang isang buhay na Diyos. Ang iyong mga salita ay nagiging katotohanan. Karaniwang kaalaman lang yan. CJ, balatan mo ang balat ng ahas na yan. Mabebenta ng mataas na presyo. Siya o guang. Magpakulo ng tubig. Ngayon kakain tayo ng puting bigas. Ako, si Dali, sa buong buhay ko, tao na may utang na loob. Patay na, tao na may utang na loob. Tama. Sundan ang kapatid na babae. Dumating na ang Diyos ng kamatayan, si Nana. Kaya't kaya rin nating tanggalan siya ng balat. Kailangan nating yakapin ang malaking binti na ito kahit na mamatay tayo. Si Nana. Hindi maganda, si Nana. Nana, pumasok na ang tubig. Pumasok na ang tubig. Masyadong mababa ang lupain sa batis na ito. Kung hindi tayo aalis, malulunod tayo dito. Nanay. Pero sobrang lakas ng ulan sa labas. Paano tayo makakalabas? Tara na. Lahat kayo, dito. Ito ang mga kayamanan na nakuha ko mula sa pugad ng mga bandido. Ayon sa sabi, ito ay mga royal na handog na ninakaw noon. Nag-aapoy ang aming punerarya, sila uli. Kaya pala nakasuot ng mga bagay ng emperador. Nakatago lahat sa saya. Hindi dapat ipakita ang kayamanan. Sumakay. Sugod. 2 layang ng pilak. Huwag, huwag, huwag. Sa bahay namin, pinakamalinis. Pwede pang magtali ng kabayo sa likod. Ako at ang asawa ko, magpapahinga muna sa kabilang bahay magdamag. Ay! May nangyari. Sinaksina. Sinanen. Sinaksina. Huwag kang lalabas, anak. Sasamahan kita sa likod bahay. Sina, nena. Walang kwenta ang tinitingnan mo. Sa ganitong galaw, laging lindol o pagguho ng lupa. Magdala ng espada. Sumama ka sa akin.
Nabuwal ang bundok. Punta tayo sa Rama. Mimim, maglakad-lakad sa bawat bahay at pukulin ang pintuan. Kung hindi tatakbo ang buong baryo, ngayong gabi lahat ay mamamatay dito. Tumakbo ka na. Bilisan mo, umalis ka na.